Saan nga ba nagkakaiba ang SEAL Team 6 at Delta Force? Breaking news, isang grupo ng heavily armed terrorists ang nang-hostage sa loob ng isang mataong mall. May bomba, may ultimatum, bawat segundo pwedeng may masawi. Walang Superman na darating o Captain America, pero may gumagalaw na pinakamataas na antas ng US military response. Naka-alert ang dalawang elite units na bihirang marinig ang pangalan. Pero kapag sila ang tinawag, ibig sabihin, wala nang pwedeng magkamali. Ang Navy SEAL Team 6 at ang Delta Force. Pero ano nga ba ang tunay na papel ng dalawang unit na ito? Bakit sila ang tinatawag kapag hostage rescue at terorismo ang usapan? At sa harap ng ganitong klaseng operasyon, may mas angat ba? Sa oras na kailangang tapusin ang laban, sino ang mananaig laban sa mga terorista? Kapag may teroristang naghahasik ng lagim, akala ng marami, pulis o regular na sundalo ang unang kikilos. Pero pag may hostage, may bomba at umaandar ang oras, doon pumapasok ang mga unit na hindi ipinapakita sa press at hindi ipinapangalan kung hindi kailangan. Sila ang Navy SEAL Team 6 at Delta Force. Sila ay parte ng Joint Special Operations Command, dalawa sa mga huling option ng Amerika kapag ang misyon ay sobrang delikado at hindi na pwedeng magkamali. Kapag sila na ang tinawag, tapos na ang debate. Sa loob ng sistema, madalas silang ituring na magkaribal, magkaibang serbisyo, magkaibang kultura, at magkaibang paraan ng pagkilos. Magkaiba ang ugat ng Delta Force at Navy SEAL Team 6 at ramdam iyon sa kung paano sila binubuo. Sa Delta Force, nagtatagpo ang iba't ibang work experience, isang unit na binuo noong Cold War era bilang direct response ng US Army sa modern terrorism at hostage crisis. Karamihan ay galing sa US Army, lalo na sa Rangers at Special Forces, mga veteran na sanay sa magkakaibang klase ng laban, mula open terrain hanggang close quarters combat. May mga pagkakataon ding may pumapasok na may inter-service background. Ang mga nagmula sa ibang sangay ng militar bukod sa Army tulad ng Navy o Air Force, dala ang sariling disiplina, training mindset at paraan ng pag-operate. Kaya pagpasok mo sa Delta, hindi ka hinuhubog mula sa iisang molde. Dinadala mo ang buong karanasang humubog sa iyo sa dati mong unit at doon nagsisimula ang tunay na seleksyon. Sa Navy SEAL Team 6 naman, iisa lang ang daan para makapasok. Lahat ay nagmumula sa loob ng Navy SEAL community. Iisa ang pundasyon, iisa ang training DNA at madalas magkakilala na ang mga operator bago pa man magsimula ang seleksyon. Kapag hindi ka pumasa, hindi ka nawawala. Babalik ka lang sa regular na SEAL unit. Saan galing ang 6 kung iisa lang ang pinanggalingan? Ganito, noong itinatag ang unit, hindi ito tungkol sa number 6. Isa itong panlilin lang. Ang pangalang 6 ay sinadyang gamitin bilang code para magmukhang mas marami ang SEAL teams kaysa sa totoong numero. Isang trick noong Cold War para guluhin ang kalaban. Madalas silang ikumpara dahil sa training na pinagdaraanan nila. Oo, pareho itong brutal, dinisenyo para magtanggal ng mga mahihina. Pero magkaiba ang hinahasa, magkaibang paraan ng pag-iisip, magkaibang uri ng training, at magkaibang klase ng sundalo ang binubuo. Sa Delta Force, kung sasama ka sa training, maghanda ka. Hindi ito para sa mahihina ang loob. 2 beses sa isang taon ng selection. Isinasagawa sa ilang lugar kabilang na ang kabundukan ng Appalachian Mountains sa West Virginia. Walang dramatic na tanawin dito. Puro matatarik na burol, makakapal na gubat, putik at walang katapusang lakaran. Madalas maulap, malamig sa umaga at tahimik na parang walang nakatingin. Pero alam mong sinusukat ka sa bawat hakbang na ginagawa mo. Wala ring sigawan o mga mag-cheer. Pasan mo at ramdam ang bawat pressure. Mahigit 100 kandidato ang nagsisimula, pero karamihan ay hindi umaabot sa dulo. Hindi lang lakas ang sinusubok, kundi isip, diskarte at kakayahang magdesisyon kahit pagod ka na, gutom at mag-isa. Pagkatapos ng halos 1 buwang seleksyon, kakaunti lang ang pumapasa at kahit makalusot ka roon, hindi pa tapos ang laban. May susunod pang 6 na buwang operator training course kung saan hinahasa ang advanced marksmanship, close quarters battle, intelligence-driven raids, surveillance, at hostage rescue sa totoong mission-level scenarios. Dito pa tuluyang nababawasan ang bilang ng mga kandidato. Sa Navy SEAL Team 6, kumpara sa operator training course, nako, mas matagal at mas masinsinan ang seleksyon. Tinatawag itong Green Team.
Madalas, isang beses lang ito ginagawa kada taon at tumatagal ng humigit kumulang 6 na buwan. Isipin mong pumasok ka, araw-araw kang sinusubok sa close quarters battle, breaching, live fire drills, maritime at aviation operations, at hostage rescue na parang totoong misyon. Walang pahinga, wala ring safety net. Kaya kadalasan, kalahati ng mga kandidato ang hindi na umaabot pa sa dulo. Pero dahil lahat kayo ay SEAL na, walang nawawala. Bumabalik lang ang mga hindi napili sa dating unit. Dito rin nabubuo ang kakaibang dynamics. Bago ka pa man pumasa, may reputasyon ka na. Kilala ka na ng mga veteranong operator. Alam nila kung paano ka kumilos kapag pagod, kung paano ka magdesisyon kapag may oras na tumatakbo. Sa Green Team, hindi lang kakayahan ang hinuhusgahan, kung sino ka kapag dikit na ang pressure. Kaya kung tatamad-tamad ka, para sa kanila ikaw yung hindi pwedeng asahan. Pero kung consistent ka at maayos magtrabaho, para sa kanila, ikaw yung pwedeng pagkatiwalaan. Pagdating sa training at operation, pareho silang expert sa pakikipaglaban. Sa loob man ng building, pagligtas ng mga hostage, paggamit ng intelligence, explosives, at pag-target sa high-value individuals. Kayang-kaya nila pumasok sa isang building sa gitna ng dilim, kahit walang ilaw, walang ingay, at matatapos ang misyon bago pa man may makaalam na may nangyari. Pero tulad nga ng nabanggit, kahit pareho ang kakayahan ng dalawang grupo, magkaiba ang lugar kung saan sila pinaka-nababagay. Ang Navy SEAL Team 6 ay may dugong dagat. Sanay silang kumilos mula sa barko, submarine at open sea. Mga operasyong kayang gawin kahit gumagalaw ang target at limitado ang espasyo. Kaya kapag ang misyon ay may kinalaman sa tubig, lalo na sa rescue sa karagatan, madalas sila ang pinipili. Ganito ang nangyari noong 2009 nang iligtas nila ang isang Amerikanong kapitan na binihag ng Somali pirates sa gitna ng Indian Ocean. Isang operasyong isinagawa mula sa dagat sa loob ng gumagalaw na lifeboat at natapos sa loob lamang ng ilang segundo. At kung may unit na mas komportable sa tubig, may isa rin na mas expert sa lupa, ang Delta Force. Karamihan sa kanilang mga operator ay dumaan bilang infantry sa isang yugto ng kanilang karera. Ibig sabihin, sanay sila sa mahahabang galaw sa lupa, urban warfare at tahimik na pag-operate ng matagal sa loob mismo ng teritoryo ng kalaban. Mga direct action raids at manhunts sa urban at rural areas. Kabilang ang mga operasyong intelligence-driven na humantong sa pagkakadakip ni Saddam Hussein noong 2003. Pagdating sa media, parehong sikreto ang dalawang unit, pero napunta sa spotlight ang Navy SEAL Team 6. Mas lalo itong sumikat matapos ang 2011 raid sa Abbottabad, Pakistan, kung saan napatay si Osama Bin Laden, na naging subject ng balita, documentaries at pelikula, kasama na ang iba't ibang opinyon at kontrobersya tungkol sa operasyon. Si Delta Force naman, kahit sangkot din sa mga totoong pangyayaring naging basihan ng mga pelikula, tulad ng labanan sa Mogadishu noong 1993 na kilala bilang Black Hawk Down, ay nanatiling mas tahimik at low profile. Mas pabor na hindi binabanggit ng direkta ang pangalan nila sa media dahil sa operational security. Yun naman pala eh. Pareho naman sila ng trabaho. Bakit hindi na lang sila sabay sumaklolo sa mall na inaatake ng mga terorista? Ganito ang simpleng dahilan. Iisa lang ang kailangang piliin batay sa mission fit. Halimbawa, sa mall na may masisikip na pasilyo, maraming sibilyan at kailangang mabilis at kontrolado ang galaw, Navy SEAL Team 6 ang mas akma sa ganitong klaseng hostage rescue at close quarters combat. Dahil kahit maritime ang pinanggalingan nila, regular din silang sinasanay at ginagamit sa high-risk land-based raids at urban operations. Ang Delta Force, mas madalas silang piliin para sa mga operasyong nangangailangan ng mas malawak na galaw sa lupa, tahimik na pagpasok, matagal na pagmamanman, at direct action raids laban sa high-value targets. May konting rivalry. Natural lang yan. Kapag parehong elite at parehong tinatawag para sa pinakamahirap na misyon, may kompetisyon talaga. May bulungan. May opinyon kung sino ang mas angkop sa isang target. Pero hindi ito personal. Operational ang usapan. Sa huli, ang desisyon ay ginagawa kung alin ang pinakaangkop sa sitwasyon, terrain, timing, at klase ng banta. At doon nagtatapos ang lahat ng ingay. Dahil iisa ang totoo, ang Navy SEAL Team 6 at ang Delta Force ay nagtatrabaho para sa iisang layunin. Sa digmaan, hindi mahalaga kung sino ang mas kilala. Ang mahalaga, may darating kapag kinakailangan. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.